ako, nagsimula ako sa ERDA. Like, if I remember correctly, around 11 years old ako. So, it's like magti-10 years na ako sa ERDA. Nagsimula po ako, grade 5 student po ako, 11 years old. And hanggang sa, ngayong hanggang college po, na nakatanggap ng scholarship. Kasi limited lang po yung nakakapasok ng college. Naging ERDA scholar ako since grade 9. And siguro year 2014. Since 2014. And since then, nais kong maging very active sa BCA, Barangay Children's Association. And eventually, naging officer ako, PIO, and then naging president after a year. Kasi yung ate ko, before ako, yung ate ko naging scholar siya ng ERDA from grade 5 to high school. Tapos, nagkaroon ako ng chance, after niya, nagkaroon ako ng chance maging part ng ERDA. So sabi ko, masaya kasi sa ERDA. So gusto ko talagang maging active. Matagal na eh. Kasi nag-start ako, 14 years old ako eh. So, more than 10 years na rin. Kasi grade 5, nag-start ako kunin bilang scholar ng ERDA. Beneficiary ako ng ERDA nung way back 2015, and po ako noon, 9 years old. Naalala ko pa po noon, nung una kong salang ng ERDA, siguro month na po yun ng August. At yung time na yun is parang nagkaroon na po ng National Palig Singing, na kung saan yung mga may talent sa dancing, singing, ganyan. Nagpa-practice na sila ng ganong mga talents. And naisipan ko sana parang gusto ko sumali since passion ko siya, yung dancing na. And doon po ako unang nagkaroon ng participation sa ERDA, nung naging na po ako beneficiary. Kasi next year time is nag-audition na po ako at sumali din ako dun sa may Paligsining local. Tawag dito, on my 3rd year po in high school, nakilala ko po yung yung ERDA sa mga friends ko on our areas po. Kasi parang every now and then, parang every year, nagpapasok or nagre-recruit sila ng panibagong mga bata. Which is, I was lucky to be part of it po. Siguro, yung pinakamahalagang natutunan ko dito is yung tinatawag natin child empowerment. Kasi simula pa lang ng bata ako, I started very shy. Tapos during the trainings, kasi sinasalang ako sa mga trainings, seminars, and then may mga competitions din akong nasalihan na funded ng ERDA. And then mayroon ding mga like partner orgs. With that, parang nagkaroon ako ng idea sa kung ano yung kalagayan ng mga bata sa Pilipinas. And with that, I also learned the principle or, like, pagpapahalaga doon sa mga child's right values natin sa Pilipinas. Yung pagiging active sa community, yung pagkakaroon mo ng care sa children, sa youth, sa parents, yung mag-raise ng awareness about different issues na especially children, like child abuse, teenage pregnancy, unsafe surroundings, children in conflict with alone, so child labor. So yun yung isa sa ilan sa mga binibigyan pansin kapag merong discussion sa meetings every month. Mahalagang natutunan ko ay pahalagahan yung education. Kasi mula bata pa lang ako, naalala ko dati, yung tatay ko, nag-uwi pa yan ng mga old na books galing dun sa amo niya. Tapos yun yung pagpa-practice namin na magsulat. Tapos dumating pa sa punto na grade 2 ako noon, 2 weeks na kayong nagpumapasok pero wala pa akong school supplies. Pero gusto ko mag-aral kaya pumapasok pa rin ako. So isa sa pinakamahalagang natutunan ko
sa ERDA, yung pahalagahan yung education. Meron akong mas elder kuyahan namin, which is si Kuya Balong, Kuya Christian Maharaig po. Si Kuya Christian Maharaig is one of our youth leaders nung time ko po, bago ako naging youth leader niya, which is parang hinuhone niya yung idea na alam mo sa sarili mo yung capacity mo, at the same alam mo yung capacity mo, so kapag nandun ka na sa nasa field ka na, always remember that people is quite challenging, mas magaling sila sa'yo. Pero kapag if you're trying to prove yourself, don't compare it, just excel and do your best. Parang gano'n. Siguro, mas tumaas yung self-confidence ko in terms of interacting with people, public speaking, engaging with the public. Tsaka, dito actually na-develop yung extroversion ko. Sobrang friendly ko kahit sino, nakakausap ko, basta may topics lang, ganun. So, dito ko na-develop yun, yung ganung aspect ng self ko. Malaki po yung impact ng ERDA sa edukasyon, lalo na po ngayong college ako. Support po nila yung financial, lalo na po lack of financial kami, ganyan. Nasusuportahan po nila yun, yung ibang projects, pangangailangan, ganyan. Pwede rin sa sa pamasahe ng ganun. Unfortunately, hindi perfect ang education system natin sa Pilipinas. Kaya nandito yung ERDA to support the children, lalo na yung mga poorest children, mga marginalized community, para mag-continue pa rin sila sa pag-aaral. Kasi some children, or even before, I wouldn't able to continue studying kung wala yung ERDA to support me. Parang I just rather work than to study. But dahil naging ERDA scholar ako, mas na-motivate ako na kailangan ko magtapos kasi mas maganda yung magiging future ko. Kasi aside from financial assistance na na-provide sa akin ng ERDA, naswerte ako kasi nakaka-attend ako ng trainings and seminars na makakatulong sa akin as a teachers, no? Tapos personally, may growth, no? May growth siya kasi hindi ka naging isa sa mga teacher na namamalo, namimingot. So yun, dahil doon, mayroon kang puso para sa mga bata. Bilang isang beneficiary na nag-a-attend sa mga seminars, ganyan, halimbawa na nga po yung leadership training, lahat ng mga tinuturo nila sa amin is na-adapt ko na. And yung tinuturo sa amin kung paano ba mag-lead sa mga bata, lalo ngayon na ang kinukuha ko pong course is education. Yun talaga yung pinupurso ko. And malaki siyang tulong sa akin kasi binibigyan po ako ng confidence, binibuild up yung self-esteem ko na paano ako humarap sa kapwa ko, sa bata, paano ako magsalita sa kanila ng maayos, na yung focus nila is nasa akin. Yun po yung isa sa mga factors na nakapag-help yung ERDA when it comes to education. As an epitome of child's right, di ba? Kailangan, yun talaga yung hinuhone natin as the foundation itself. Giving the child itself, and know the students or the people, yung mga bata, yung kanilang karapatan. I think mas na-express nila yun through that. Dun din parang igniting moment namin nila. Na parang, oo, may right ka, kahit sino ka man, kahit sinong part, hindi ka man parte ng napakalaking organisasyon. Or you started with a simple organization or doing things. Malaki siyang, it make a difference, big difference.